ginalook up na ko ni nga tao. So nahimo na ako ni si pastor na friend, nahimo na akong mentor, and gina-consider po nako one of the best pastor nga nakaila nako sa ako ang kinabuhi. Ako kay na siya encouragement sa kwa, pero pag uli na mo gikag Sunday diri nagsimba, naguli mi, nagpray ko sa Ginoo, Lord, dawaton ba nako to? Kay dili nako gusto mahimong kuan ba, curse sa kaninga church, gusto nako mahimong blessing. And nagpray ko sa Ginoo, Lord, kung dawaton ako ni help me nga maging kuan ko ba, maging sakto ko sa likod sa kaninga pulpit. And gi-replyan, nag-chat ko siya nako, pastor, mag-add to ko. And karon no, sa mga wala na kaila, maybe familiar mo sa kuha, sa mga wala na kaila, ko si Mark Anthony Panto, pero mas kilala ko nga Jimboy sa amuang church, o diri po halos nakakilala sa kuha is Jimboy. Isa ko ka graduate sa Mount Calvary Baptist College. After na ko nag-graduate, nag-proceed ko sa Marvel, nag-help ko dito sa Gethsemane Baptist Church under the leadership of Pastor Gabo pa to. And after 2.5 years, si Pastor Jones nag-take over sa work dito, and nag-work ko dito. And amazing kayo, no? Si Pastor Jones mo nang nag-reach out sa mua, mo nang naka-witness nako. And niabot ang time ba, wala dam ha, nahimo ko niyang assistant pastor dito sa Marvel. And even, siya po unta magkasal sa mga, pero kay wala siya lisensya. Siya unta kung gusto magkasal sa mga, pero wala na siya nadayon. So dili na to ni siya dugayon. Adto ta sa pulong sa Ginoo, dili man importante akong kinabuhi, no? Adto ta sa pulong sa Ginoo. Abrihan na to atong Bible. 1 Chronicles chapter number 4, verse number 9 o verse number 10. Duha lang ni siya ka verse. By the way, kari nga verse or kari nga chapter or kari nga book is isa ni sa pinakatamad kaayo basahon nga book. Kinsa makarelate sa kuha? Kaya nga naman, names after names, imuhang ma-encounter diri. Every time basahon nimo ni nga kuan ba nga book sa Bible, tamaron jud ka, katulugon jud ka, boring kaayo basahon. But I believe ang Dios is karibang gi-create niya ang Bible nga walay mali ba, inspired by God. So, kung imong basahon kani nga chapter number 4, entire sa kani nga chapter, names after names, and kada chapter na isa ka tao diha, gibutang ang pangalan sa mama, gibutang ang pangalan sa papa, gibutang ang pangalan sa katong nga person. But we notice diri sa 9 kag sa 10, only Jabez ang gitag-ag emphasis sa Dios. Duha ka verse ang ara siya, og basahon nato ni. Verse number 9. Ingon sang Bible, sundalan ko sa inyong mata. Ingon dre, and Jabez was honorable than his brethren, and his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow. Verse number 10, and Jabez called on God of Israel, saying, oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. And God granted him that which he requested. Lami kasi paminaw, no? Ingon sa Bible dre, and God granted him that which he requested. Kinsa ba makarelate ana sa inyo haron? Sa kuang kinabuhi na perting daghana, no, nga gi-grant gyud sa Ginoo. And by the way, ang Dios sa atong prayers, na ako'y madunggan ubang Kristohanon ba moingon, wala man gitubag sa Dios ako ang prayer. No, dili na siya tinuod. Every time nga magpray ta, there has an answer. To ba man, wala lang gi-grant sa Dios. Amen ba? So that's why makaingon sila, wala gatubag ang Dios. Gitubag na sa Dios, kay even ang no sang Dios is still tubag na sa Dios. Wala lang gi-grant sa Dios. It might be there's something sa imong kasing-kasing ba nganong wala gi-grant na sang Ginoo. Before ta mag-proceed, mag-pray sa tanaw. Let's pray. God in heaven, Lord, salamat Ginoo sa imong kaayo, sa imong gugmas, sa imong kinabuhi. Thank you, Lord God, sa karon nga gabi nga imong gihatag sa amoa, nga maka-learn sa mga pulong. Lord, help us, Lord, nga magkaroon mi og knowledge Ginoong Dios, magkaroon mo wisdom sa pag-intindi sa mga pulong karon. Give us guidance, Holy Spirit Ginoong Dios, sa pag-intindi sa mga pulong karon. And Lord, as I preach tonight, hide me behind the cross and let your name be magnified Ginoong Dios karon nga gabi. Help us, Lord God. We love you in Jesus' name. Amen. So manotice natin dito in verse number 9, and Jabez was honorable than his brethren, and his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow. So some scholars, no, kung istadihan nato ni, I don't know nga nung gipanganlan siya Jabez siyang ginikanan, pero gibutang sang iyang ginikanan ang meaning siyang pangalan. Ingon dra, I bear him with sorrow. I don't know no kung unsa nga sorrow
ang iyang ginaagyan. It might be gibiyaan sila sa iyang papa. It might be pag-anak sa iya namatay iyang mama. It might be pitos ang pagkaanak ni Jabez. But one thing for sure, wala ta kabalo kung unsa gid ang reason behind sa kana nga pangalan, pero isa lang ang sure, gianak siya nga naay sorrow. And wala ta kabalo ana. So meaning sa Jabez no, born with sorrow, gipanganak siya nga may ara sang karing kasakit ba? Painful one, sorrowful one who brings sorrow to another. Just imagine ba no, ing ana imuhang kinabuhi ba, ing ana ang meaning sa imo nga pangalan. Pero ang amazing dre, ang twist ba, plot twist sa iyang kinabuhi, grabe ka amazing. Verse number 10, ingon dra, and Jabez called on God. Si Jabez nitawag sa Dios. Now, in times of trouble, the best thing nga buhaton is manawag gid sa Dios. Sometimes we rely so much atong kaugalingon. Ay, bright man ko, kaya na ko ni nga problem. Ay, kuan man ko, maayo man ko, talented man ko, dili na ko kinahanglan ng Ginoo. Kaya na ko ni siya desisyonan nga problema. Pero utod hambalan ta ka, kung time gani nga nagahambal ka sa mong kaugalingon nga di nimo kinahanglan tabang sa Dios, that's the time nga grabe ay mong need sa Dios. Just be karing humble enough nga i-admit nga weak ka at tubangan sa Dios. Ingon dra, saying, oh, that the wouldest bless me indeed and enlarge my cause. No, makita nato diri no ang prayer ni Jabez. Unsa ba ang prayer ni Jabez? Dili ko mag-stick diri no, dili ko mag-quandary, iran lang nato ni siya kay gamay lang akong time. Na unsa man ni ang prayer ni Jabez? Tan-awan nato unsa ang pattern diri. So, ingon diri sa verse, and Jabez called on God of Israel saying, oh, that thou wouldest bless me indeed. So, makita nato diri no ang word of passion. Karibang ginatawag nga passion ni Jabez. Ingon niya dra arang 2 letters dra, ingon dra oh. Kara siya is makita nimo ba, Lord, i-bless ko. Lord, karabang pleading nagapangayog sa karang urgency ni ni Jabez. Makita nimo ang iyahang kuan ba nga hangyo gyud sa Ginoo. Ingon niya dra, oh, that wouldest bless me indeed. Lord, i-bless ko. And makita po nato dra ang pursuit of His purpose. Ingon dra, enlarge my coast. I-enlarge sa Dios ang coast niya, meaning to say, ang sphere of influence ni Jabez. Lord, tabangi ko nga ang akong influence magdako pa. Lord, tabangi ko nga ako ang territory mag-expand pa. Kung karon nagasulwiling ko once a week, help me Lord nga mahimo ng twice a week. Kung nagasimba lang ko Sunday morning, Lord, himuan na siya nga mahimong Sunday night, mahimong thrice a week akong service diha sa imo. That's the meaning nga i-enlarge nimo ang coast nimo, ang wingspan nimo ba. Kung karon kutob ra ka sa karing Sunday school, wala ka ga Sunday school, make sure nga next Sunday naa na kay Sunday school. That's the meaning nga i-enlarge nimo ang coast nimo as a man or as a woman of God. Unsa pa ikatatlo, makita nato dra petition for God's presence. Ingon ni Jabez dra, that thy hand might be with me. Naa pa ba tay prayers na ingana? That thine hand might be with me. Every decision, every ministry, everything nga ginabuhat nato sa Dios, always ask God, Lord, be with me. Lord, sa kani nga decision, help me. Lord, sa kani nga ministry, be with me. Kabalo ba ka si Jabez, Lord, sa tanan area sa kong kinabuhi, isa lang ang giningon, Lord, tabangi ko, uban ni ko, kay nga naman, dili na to kaya ang ministry kung kita lang. Kay nga naman, vulnerable kayo ta, weak kaayo ta. Yes, it could be ikaw yung pinaka-talented nga tao. It could be ikaw ang pinaka-knowledgeable nga tao. It could be ikaw ang pinaka-maayo magtudlo ang bata, pero hambalan ta kautod, kung wala ang Dios, useless imong ginabuhat para sa Dios. Kay nga naman, muabot ang time, ang ginabuhat nato sa diri sa kalibutan, sunugo na siya. Unta no, dili abo na imong works diha sa Dios. Unta pag rewarding na ba, pagsunog sa Dios sa atong mga works, dili na siya mahimong abo, matunaw na siya, tapos mahimo na siyang gold. Check your motive. Sometimes nag-add to lang ta sa church kay nga naman paas if ba nga faithful ta, paas if nga right ta diha sa Ginoo. Petition for God's presence. Naa pa ba na sa imong pagampo? Lord, be with me. Magsulwining ko karon, mulakaw ko karon, be with me. Magtudlo kog Sunday school, be with me. Mutudlo kog extension class, be with me. Naa pa ba na siya nga prayer sa to or basi galakaw lang ta, way tabang sa Dios. Ingon sang Bible, for without God we can do nothing.
wa gyud tay mabuhat. Unsa pa? Plea for God's protection. Ingon ni Jabez, ingon niya dire, keep me from evil. Sometimes no, ang pattern sa atong prayer list puro na lang gyud pangayo. Amen ba? Lord, tagahay kog ingani. Lord, kinahanglan nako ni. Ang Dios wala na nahimong hari sa atong kinabuhi. Nahimo nang sulugoon ang Dios. Lord, buhatan ni sa kuha. Lord, tagahay ko ni. No, dili dapat ingana imong prayer nga mura na lang nimog sulugoon ang Dios. By the way, ang Dios is hari, king ang Dios. Na unsa may pattern sa imong prayer list? Puro na lang ba pangayo? Wa na pasalamat. Amen ba? Puro na lang bata pangayo, wala na tayo pagpasaylo, pangayog pasaylo diha sa Ginoo. Nakapray pa ba ta, Lord, i-keep ko sa mga wrong crowd. Lord, ipalayo ko sa mga tao nga dili maayo. Keep me from the wrong site, sa website, sa ato ang cellphone, sa computer. Lord, keep me from the wrong music. Naa pa ba tayo prayer ni nga na? Keep me from saying the wrong words. Keep me from watching movies or karing wrong na mga movies. Naa pa ba na sa atong prayer? Sometimes nakafocus na ta sigig pangayo, pero wala ta nagapangayog pasaylo. Walay thanksgiving ang atuang prayer. Now you cannot claim nga Jabez ka if you are not praying sa Dios nga wala ka nagapangayo nga og i-keep ka sa Dios from evil. Paspasan lang nato ning kay Jabez, no? Unsa pa? Prevention from causing pain. Ingon man dira sa sunod, no, that it may not grieve me. Meaning to say, kung ma-mess up imong kinabuhi, ikaw raman pod ang magkaroon og kasakit, tama ba? Once nga nasipyat ka, dili man ako ang mag-suffer sa imong sipyat. That's why nag-ingon si Jabez, Lord, i-keep ko sa mga evil so that karang evil nga mabuhat nako, dili magkaroon og sorrow sa kuha, dili magka-harm sa kuha, dili ko magmahay, dili ko ma-disqualify sa ministry. That's why nag-ampo si Jabez, Lord, i-keep ko sa evil. Kaya nga naman, dili na akong gusto ma-experience tong mga butang nga consequences sa ako ang wrong doings. Naa pa ba tayo pattern nga ani nga prayer? Dili siya pangayo in last nga phrase, provision sa prayer ni Jabez. And God granted which he requested. Gigrant sa Dios. By the way, atong prayer, dili tanan atong prayer itugot na sa Dios ato Dili tanang pag-ampo na to ihatag sa Dios ato Kay nga naman, there are blessing nga sometimes mahimong curse sa toa. Dili ka pwede, Lord, gi-bless lagi nimo siya, ako wala. Lord, gihatag lagi nimo ni sa iya, pero sa kuha, wala. Kaya nga naman, nakita sa Dios nga kana nga mga butang, pwede nimo ikasakit. Kara nga butang, pag ihatag sa Dios mo, pwede ka mahimong hambugiro, pwede ka ma-destroy, pwede ka mawala sa church. That's why, ayaw i-question ang Dios. Kaya nga naman, tanan nabalaan sa Dios, even ang atoang kasing-kasing, ang atoang utok nabalaan sa Dios. No, kumusta ato ang prayer life utod? Ani ba ta mag-pray sa Dios? Sometimes ato ang prayer puro na lang kita pangayo. Wala lang ta ka-pray sa ato ang pastor. Wala ta ka-pray sa ato ang nag-backslide nga brethren. Sometimes selfish kaayo ang ato ang prayer. Sometimes wala na tong gina-pray ang mga prayer request ba even na anadra sa screen. Wala na to na ginaampuan. Kaya nga naman naka-focus ta sa ato ang kaugalingon. Kumusta kaya ang imuhang prayer life? Na wala ko naga-preach diri no nga moingon sa inyo perfect ako ang prayer life, no, dili. Naga-struggle pug ko. There are times akong kinabuhi dili ko ka pray. There are times akong kinabuhi nga maghuna-una ko, Lord, ihatag bagyud nimo ni. Lord, tabangan bagyud ko nimo ani. There are doubts sa ko ang kinabuhi. Pero one thing for sure, gipromisahan ta sa Dios. And sa next slide ingon dira, each promise of God comes with a corresponding command. Tanan nga promesa sa Dios diri sa Bible naanay mando, amen ba? Tuo mo ana. So abrihan na to atong Bible, Matthew chapter number 7. Matthew chapter number 7. Abrihan na to sa atong Bible. Ingon diri, basahon lang nako, ask and it shall be given you, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Verse number 8, for everyone that asketh, receiveth, and he that seeketh, findeth, and to him that knocketh, it shall be opened. Sometimes, ang Kristohanon karon karibang
grabe na atong focus sa promise sa Dios. We are karing consume kayo ta ba sa promesa sa Dios, pero wala na to nabalaan nga naa day nay command. Ingon sang Bible dire, ask and it shall be given. Para tagaan ka, kinahanglan ka mangayo. Amen ba? Ingon dira, seek, pangita ang Dios and it shall be find. Makita nimo ang Dios, knock and it shall be opened unto you. Na ay command always ang Dios. Unsa pa ingon sa verse number 8, for everyone that asketh, misag sino, misag kinsa ang nagapangayo, tagaan sang Dios. Ayaw ka wonder nga nung wala ka gitagaan sa Dios. Ayaw ka wonder nga nung wala gatubag ang Dios imo kay nga naman wala man kagapangayo. Amen ba? Ingon pa dra, and to him that knocketh it shall be open. Unsa pa? John 15:7, if ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what you will and it shall be done unto you. Sometimes ang Kristohanon dra lang nakafocus sa last nga phrase, and it shall be done unto you. Pero wala nimo na-realize ingon sang Bible, if ye abide in me. Kung muuban ka sa ako mag-attach ka sa vine, and my words abide in you, ye shall ask what you will. Pangayuwa ang tanan, and it shall be opened unto you. May promesa ang Dios, pero ayaw kalimti na isugo. Kinahanglan ka mangayo. Unsa pa? 1 Peter 3:12. Ingon sang Bible dito, for the eyes of the righteous, ingon dra, for the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers. But the face of the Lord is against them that do evil. Jeremiah 33:3, call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Para i-answer ka sang Dios, you need to call. Tawag sa Dios. Dili na ka mag-wonder nga nung walay blessing sa kinabuhi, kaya nga naman, wa man kagapangayo, wa man kagakonsulta sa Dios. And by the way, utod, hambalan ta ka, misan pag mag-ampo ka, dili tanan pag-ampo nimo, ihatag sa Dios, i-grant sa Dios. Kaya nga naman, ang prayer, naani siya ginatawag nga elements ba? Bago ka magkuhan og prayer, grabe daghan kayo ka dapat ipangbuhaton. Dili kay tungod nagpray ka, okay na. Naay mga elements ang ginatawag nga prayer. And by the way, naay hindrance ang prayer. Unsa? Una, sin, sala. Nganong dili to bagon sa Dios ato pagampo, nganong wala ginagrant sa Dios ato pagampo. Kaya nga naman, makasasala kay tag kasing-kasing, makasasala kay tag utok, makasasala kay tag motive. Nganong dili katagaan sa Dios? Una, sin. Ikaduha, unbelief. Wala gato na doubt sa kasing-kasing. Nganong wala, hindrance na siya sa imong pagpangalagad sa Dios. Abrihin yung Bible in Mark chapter number 11. Mark chapter number 11. Ingon sang Bible dere, Mark 11 verse number 22. Mark 11:22, familiar kayo ni nga verse ingon sang Bible dere? Mark 11:22, and Jesus answering saith unto them, have faith in God. Verse 23, for verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart. Ingon sang Bible, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Tanawon nimo ang verse number 24. Grabe ka powerful nga verse. Naa na po'y promise ang Dios. Verse 24 ingon dira, therefore I say unto you, what things soever you desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Therefore I say unto you, nag-conclude na ang Dios. Inya, therefore I say unto you, what things soever ye desire. Unsa bang gina-desire sa imong kasing-kasing ba? Yes, it could be financial, it could be karing ginatawag nga health nimo, base na kay kinahanglan nga mga material. I don't know si mong struggle, pero ingon sang Bible, whatsoever things you desire. Kung unsa may gina-desire sa mong kasing-kasing, ingon niya dira, believe that ye receive them and ye shall have them. Yes, nagpray lagi ka, pero wala po hindi mo ginakuan ba, ginamin sa Dios nga ihatag gini sa Dios sa ako. By the way, unbelief, tanggalan na siya. Kinahanglan wala tay unbelief sa aton nga kasing-kasing. And diri ta mag-focus nga verse, tagaan nato nig emphasis nga verse. Every time nag-struggle ko, every time na ako'y pangayoon sa Dios,
I always go sa kaninga verse. And gusto na ko ni mahimong blessing sa inyo. 1 John chapter number 3, verse number 22. 1 John 3:22. Maybe familiar mo aning nga verse, dili man ni bag-o. Ingon sang Bible dre, and whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments and do those things that are pleasing in his sight. And whatsoever we ask. Misag unsa, dili ba ka malipay? Nga ang Dios na ingon ba, whatsoever. Misag unsa iampo sa Dios, misag unsa pangayua sa Dios, gamay nga butang, dagko nga butang, ipangayo sa Dios. Kay ingon niya, we receive of him. Now I will, karing share sa inyo 3 things sa kaninga verse. How to get an answered prayer. Paano ba ta magkaroon sang ginatawag nga answered prayer? Kinsa ba diri sa inyo naka-experience na og answered prayer? Tanan man siguro to no, perting lamia karang butang ba nga giampuan nimo, maimuha. Amen ba ta? Kara ako ang wife, grabe ako ampuan na, wala pa ko nanguyab ana siya, giampuan na nako na. Kabalo siya na, dili ko kapanikal. Niampo ko for 1 month, Lord, ako ning kuan ba, ako ning anak ko siya, anak ko sa Ginoo, Lord, kinsay i-impress nimo sa akong kasing-kasing. Mao na ako ang pangayaban, mauna na siya. Grabe ako ampo sa Ginoo, niabot, gi-impress sa Ginoo si Chingay sa kuha. And niampo ko, wala ko nagasaba siya, ha, anak ko, ampuan ako ning bayhana. Naga-pray ko siya ko, Lord, i-approach na ko ni, kung musugot. Niabot ang time, i-approach na ko siya. Nisugot man siya. Dili man punta siguro karang, dili punta siguro karang pangit kayo ba, para di po siya masugot, no? Nisugot siya. Grabe ako ampo siya, anak ko, Lord, ihatag ning bayhana sa kuha, og dili man, okay ra. At least, naamang ko yung Ginoo. Amen ba? So, nag-pray ko sa iya. Ingon dire, and whatsoever we ask, we receive of him. Misag unsa, gusto kag balay, gusto kag trabaho, iampo na sa Dios. Ayaw pagsalig sa imuhang kusog, ayaw pagsalig sa imuhang kaalam, kay nganuman, isa ra ka pitik sa Dios, tanggal imuhang kaalam. Isa ka pitik sa Dios, pwede ka ma-stroke, di ka katrabaho. That's why we need to rely sa Dios. Na paano ta magkaroon sang ginatawag na answered prayer? Una dra, and whatsoever we ask, we receive of him. Number 1, we should pray. Amen? Para magkaroon tag-answered prayer, para magkaroon ka og karing ginatawag nga pagtubag sa Dios ba? Paano ka tubagon sa Dios kung wala ka nag-aampo? Amen ba? Nakuha ba ninyo? Makakuha ng kagtubag sa Dios kung nagapangayo ka sa Dios. Amen ba? Ayaw pagsalig, wala man ko ginatubag sa Dios. Wala lagi nagatingog ang Dios sa kuha. Wala man po siguro ka nagaampo. Wala man po siguro ka nagapangayo. And sometimes nagapangayo utad, dili mao. Amen ba? Dili karing uyon sa kabubuton sa Dios. Adtuan nato ni nga verse, James chapter number 4. Adtuan nato ni James chapter number 4, verse number 2 and verse number 3. James chapter number 4 sa inyong Bible. Basahon ako ang Bible, igon ito rin. Ye lust and have not, ye kill and desire to have, and cannot obtain, ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not. Wala ka, kay tungod wala ka nangayo. And verse number 3, ye ask and receive not. Sometimes nangayo ta, pero wala ta kadawat gikan sa Dios. Kay nga naman, because ye ask amiss. Unsa man ang ye ask amiss? Not in accordance to God's will. Karabang mga selfish nga prayer. Lord, tabangi ko nga madaog kog loto. Dili man na kabubuton sa Dios. Kay nga naman, sugal man na. Amen ba? Dili na siya kabubuton sa unta, Lord, karing manabong ko niya ba? Padag-ara ko, mutites mampog ko. No, dili na in accordance sa kabubuton sa Dios. No, naintindihan ba ninyo? Mangita kag pamaagi ba? Mangita kag blessing sa Ginoo, pero sala man pud imong ginabuhat. Dili na kabubuton sa Dios. Lord, tagahay kog trabaho. Pero karang trabaho nga naa sa imo karon wa kay Sunday, di ka kasimba, di ka ka-ministry, dili na kabubuton sa Dios sa imo. No, nagkaintindihay ba ta? Nagkasinabot ta? Ye ask amiss, ingon sang Bible dire, that ye may consume it upon your lust. Karabang tungod lang sa imong kaibog ba? Tungod lang kay gusto gid kaayo nimo. Ngayon na okay na nga bahala di ko ka ministry.
Sila pastor laman siguro ang gitawag. No, dili. Every Christian, naatay ka rin ginatawag na responsibilidad diri sa simbahan. We ask amiss, not in accordance to God's will. Now, pag mag-pray ta, just give 3 minutes ba? Pag mata nimo, 3 minutes lang. Tagaig 3 minutes ang Dios. Bago ka matulog, 3 minutes. Kaya gani na to mag-cellphone, no? Tag pila ka oras, no? Tama ba? Kaya gani na to magtanaw movies, tag 2 hours nga movies. Kaya gani na to na, how much more? 3 minutes lang. 3 minutes lang nga pagluhod diha sa Ginoo. Kay nga naman, kara nga 3 minutes, mahimo nimo ng habit. O kara nga habit, mahimo nimo na siya nga lifestyle. 3 minutes ihatag sa Dios and ask for 3 impossible things sa Dios. Kara bang imposible kayo? Kay nga naman, God delights to do the impossible. Ganahan gid kayo ang Dios maghimo og mga imposible nga mga butang. Just ask God. Ikaw man nakabalo sa imong need. Ikaw nakabalo sa imong want. Ikaw nakabalo sa imong desire. Just ask the Lord. Lista ka, ari ako ang 3 impossible things. Na-learn ako ni kay Pastor Dagno. Kara nga mga 3 impossible things. Lami kay naampuhan. Sa usahay, lami na kayo i-give up nga pag-ampo. Pero pag naimuhan ha, lami kaayo ang ginatawag nga kalipay. Lami kaayo ang ginatawag nga karang pay off sa imuhang pag-ampo. Taghaig 3 minutes ang Ginoo. Bahalag 3 minutes lang adlaw-adlaw. Pangayog 3 impossible things sa Dios. Kabalo ba ka ang Dios? Dili manikal. Naa siya'y kumandre and naa siya'y promisa dire. Sometimes gina-challenge nako ang Dios, mag-pray ko. Anak ko, Lord, gi-challenge man ko nimo sa Bible, kung mag-pray ko, tubagon man ko nimo. Karon Lord, nag-pray man ko. How about ikaw na pud magbuhat sa imong parte? Ansira daw ni. Tubaga daw ni, sometimes yung anak ko ka-bold mag-ampo diha sa Ginoo. God delights to do the impossible. Ampo diha sa Ginoo. Dili na to tugayon. Number 2, naara gyapon dira sa verse ang puntos. Ingon dira sa 1 John 3:22, and whatsoever we ask, we receive of Him because we keep His commandments. Number 2, nganong tawagan ni nganong paano ta magkaroon og answered prayer? Una, kinahanglan ta magpray. We should pray. Ikaduha, we need to keep God's commandment or we need to keep His commandments. Dili tong 10 commandments kay sa Jewish man to sa una in the old times, sa Old Testament times, gihatag to sa mga Jewish. By the way, ang command sa Dios cover to cover. Dili lang 10 commandments ang gihatag na command sa Dios sa tuwa. Cover to cover, and ganong sometimes ang Kristohanon unsa ba ang command sa Dios? Unsa ba ang mga commands nga gihatag sa Dios? Basaha imong Bible kay perting daghanag command nga gihatag sa Dios. Una na dra, be in church in every service. Taga-service diri sa simbahan dapat naa kay nga naman command na sa Dios. Dili ni tungod si Pastor Louie lang nagbutbot, natay simba Domingo, natay simba Wednesday, command na siya sang Ginoo. That's why you need to be in church. Unsay mo sa Bible, not forsaking the assembling of ourselves together. Just imagine na imong pastor kaupat ni mag-prepare og wali, kaupat ni magluto pagkaon para sa imong spirit. And moabot ang time dili ka mo adtog church ba? Sayang kaayo yang study, sayang kayang luray sa Ginoo, pangayog encouragement, pangayog wali, pangayog message nga ihatag sa inyo, and kamo wala mo naga sipot. And by the way, paano katagaan sang Ginoo kung tapulan kay ka mga lagad sa Ginoo? Mura lang nato nagginikanan ba? Kinsa diri sa inyo makarelate? Karabang namoy ginikanan tapos namoy kinahanglan. Kinahanglan ko og bayad sa amo ang eskwelahan. Sometimes atong buhaton, butan kay ta sa atong ginikanan, wala pa gisugo manghugas og plato. Human na, tama ba? Kay nga naman, karang gapalakas ba kinaay kinahanglan, same thing sa Dios. Mas lami tagaan tong mga tao, lami tagaan tong mga anak sa Dios nga naga-obey sa sugo sa Dios. Tama ba? Kung ikaw parents kara imong anak nga tapulan, di gid mo na tagaan, tama ba? Tapulan man gani ka maghugas plato, manghayo pa ka sa pagsuhol, di ba? Sometimes ingana ang ginikanan. Same thing sa Dios. Tagahaigot rason ang Dios para i-bless ka. Paano ka i-bless sa Ginoo? Di man gani ka kaadtog simbahan. Paano ka i-bless sa Dios? Di man gani ka kabalo magluhod. Paano ka i-bless sa Dios? Wala man gani ka gabuhat o ministry. By the way, daghan kayo command ang Dios. Ang pagbasa sang Bible, command sa Dios. Ang pag-adtog soul winning, command na siya sang
Dios and kara siya nga sugo, wala lang nagisugo sa pastor, wala lang nagisugo sa mga Bible student, wala lang nagisugo sa mga staff diri sa simbahan. Kita tanan gisugo ta diri sa Bible. Og ara na sa imuha kung tumanon nimo, basta ako gusto kog answered prayer sa Ginoo. Paano nako mapayes ang Ginoo? Simple lang, mangayo ko. Ikaduha, ikip nako, buhato nako ang mga sugo sa Dios and og last unsa ingon sa pinakalasdra, and do those things that are pleasing in His sight. Para paano ta makadawat og answered prayer? Una, we should pray. Kinahanglan magampo ka para tubagon ka sa Dios. Ikaduha, we need to keep God's commandment. Ikatulo, do those things that are pleasing in His sight. Buhata ang mga butang nga nagapahimuot sa Dios. Kaya nga naman, ingon sang Bible, abrihan na to, 1 Peter chapter 3, verse number 12. 1 Peter chapter 3, verse number 12. Ingon sang Bible dra, basahon ako sa akong Bible, sundalan sa imong mata. For the eyes of the Lord are over the righteous, and His ears are open unto their prayers. Panawa ang last phrase. But the face of the Lord is against them that do evil. Ingon sang Bible, for the eyes of the Lord are over unto the righteous. Ang mata sang Dios always na siya sa mga tarong na mga tao, sa katong mga tao nga nagalakaw sa kabubuton sang Dios. Pero in contrast ana ingon sang Bible, but the face of the Lord is against them that do evil. Just imagine, ang face sa Ginoo gitalikdan ka sang Dios. Paano ka tubagon sang Dios kung imong ginabuhat sukwahi sa sugo sa Dios? Same thing sa atong parents. Lisod kaayo taghaan ta sa atong parents, kung tapulan kay ta, dili ta masugo, wala ta nagabuhat sa mga butang nga makapalipay sa aton nga Father. Unsa pa, Psalms chapter number 34, ato ana to ni, Psalm 34. Sa inyong Bible, Psalm 34, verse number 15 down to 17. Ingon sang Bible re, the eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open unto their cry. Verse number 15. Verse 16, the face of the Lord is against them that do evil, to cut off the remembrance of them from the earth. Verse number 17, the righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of their troubles. Just imagine, karang troubles nga ginaagihan nimo, i-deliver daw ka sang Dios gikan diha. Nganong dili ka i-deliver sa Dios sa trouble kay nga naman, maybe kara imuhang pagpangalagad sa Dios ba? Ang paglakaw nimo sa Dios dili pleasing sa mata sang Dios. Muadto kag work, puro sala, di makita ang Ginoo sa imo. Muadto kag eskwelahan, dili makita ang Dios sa imo. Imuhang activities, imuhang tawag conversation sa eskwelahan ba, di gyud mahimuot ang Dios. Paano ka taga-answered prayer kung dili ing ana imuhang kinabuhi? No wonder why nga si Jabez gigrant iyahang prayer. Nganong gigrant ang request ni Jabez? Kay tungod si Jabez nakapahimuot sa Dios. Ang commandments ng Ginoo gisunod ni Jabez, and si Jabez nagampo dira sa Dios. Kumusta man ta utod? Kumusta ato ang kaugalingon? Nagaampo pa ba ta? Nagakip pa ba ta sa commands sa Dios? Nagapanginabuhi pa ba ta nga pleasing at tubangan sa Dios? Na-I quote dara no si E.M. Bounds, ganahan kay ko ani siya, nakoy libro ani ni E.M. Bounds. Ingon niya dara, the story of every great Christian achievement is the history of an answered prayer. Amen? Ingon niya dara, the story of every great Christian achievement is the history of an answered prayer. Kumusta man ka? Pangutanon kaya ta isa-isa diri ba? Naa ba tay ginatawag nga history or karibang story nga kinahanglan or karibang story nga amazing kayo nga i-share nimo sa uban ba? Nga gihimo ni sa Dios sa kuha. Yes, kabalo ko naga-pray mo sa upcoming event ninyo. Why not i-pray niya ba? Lord, gusto na ko ni mahimong history sa ko ang prayer list. Lord, gusto na ko sa ko ang prayer life. Mahimo ni nga history nga makita na ko ang kamot nimo nga naglihok sa kaning nga butang. Lord, gusto na ko makita na ko
ang imuhang kamot mag-work sa ko ang marriage. Lord, sa ko ang ministry, gusto na ko makita nga naay history sang answered prayer. Kumusta man ka? Naa ba kay ma-share sa ubang tao nga gi-answered ang imuhang prayer? Ingon pa ganit diri no, medyo medyo sakit ni siya nga quote kung imo ni siyang i-meditate na dunggan ra nako ni. Ingon niya diri, one of the bases to know that you are saved. Isa daw sa mga bases sa mga basihan nga mabalaan nimo nga save ka is having an answered prayer. Ingon niya dre, one of the bases to know that you are saved is having an answered prayer. So meaning, kung wala kay answered prayer, dili day kaluwas? Probably, nga naman. Kay kung luwas ka, dapat nagaampo ka sa Dios. Dili bago sa imuha ang pagampo. Kay nga naman pod, ang Dios nagatubag lang sa iyahang mga anak. Ang Dios nagaprovide sa iyahang mga anak. Ang Dios nagapaminaw sa iyahang mga anak. Kumusta man ka utod? Naa pa ba kay pagampo? Why not ba tagahaig kuan ang Dios, tagahai og gamayng oras, gahini, Lord, sa kaning prayer life, Lord, sa kuang kinabuhi, help me nga mahimo kong prayerful. Kabalo ba ka si David Livingstone? Namatay na siya early in life. Pero kabalo ba ka, nangubal na lang ang tuhod ato, namatay na lang to, pero sige gihapog, ampo. Kumusta man tautod? Naa pa ba tayo ginatawag nga burden sa pagampo na to? Pag uli pa nimo sa inyong balay, naa pa ba kay time magampo sa Dios? Unta no, maging blessing na sa inyo how to get an answered prayer. Una, kinahanglan ka magampo. Ikaduha, kinahanglan na to i-keep ang command sa Dios. Ikatulo, kinahanglan nimo buhaton ang mga butang nga magapahimuot sa Dios. Grabe tong manguyab ka no? Dili man ka magpataka ra og buhat, di ba mga lalaki? Once nga manguyab ka, tanan nimong buhaton, pleasing gina sa babae, tama ba? Kung naa siya dili gusto, dili nimo na buhaton kay nga naman, -1 man ka, di ba? Pero pag buhaton nimo tong mga ganahan niya, syempre kung may ara siya ganahan nga chocolate, mao gid imong paliton. Kung gusto siya og KitKat, tagaan nimo nag KitKat, dili ka pwede maghatag og chewy choco, diha, ano? Kay ganahan siya og KitKat. Now, paminaw, ang Dios same thing. Kinahanglan nimo panguyaban ang Dios. Kuhaon nimo ang lami o ang tamis nga yes sa Dios. Unsa ingon sang Bible in Psalms 37:4, delight thyself also in the Lord. Pahimuta ang Dios, and He shall give thee the desires of thine heart. Pahimuta ang Dios, palipaya ang Dios. Kay tanan nga desires imong kasing-kasing, ihatag na sang Dios. Gusto kag ingani, gusto ka mahimong ingani, gusto ka maging successful in life. Ingon sang Bible, delight thyself also in the Lord. Pahimuota ang Dios imong kinabuhi, and He shall give thee the desires of thine heart. Utod na napoy promisa ang Dios. Kung gusto ka ihatag sa Ginoo imong desire, ingon niya, delight thyself also in the Lord. Each promise of God, there's a corresponding command. Tanan nga promisa sang Dios, naa gina siya corresponding nga sugo. Ayaw focus sa promisa. Focus ka sa gikuman sa Dios. Kaya nga naman, kung i-keep nimo ng command, i-keep pod sa Ginoo iyang promise. Klaro kay na siya sa Bible, mga utod. Ito ko imong ulo, ipiyo imong mata, mag-pray ta. Let's pray. God in heaven, Lord, salamat Ginoo sa imong kaayo, sa imong gugma. Salamat Lord sa nubo nga panahon Ginong Dios nga na-learn namon Ginong Dios about prayer. Lord, tabangin mi Ginoo.